rin po ang mga pag-ulan sa ilang bahagi ng ating bansa dahil pa rin yan sa Intertropical Convergence Zone or ITCZ. Ito po yung linya kung saan nagtatagpo po ang hangin mula sa may northern and southern hemispheres. At kapag nagtatagpo po yung mga hangin, possible yung mga kaulapan at mga pag-ulan. Pinaka-apektado nitong ITCZ simula po ngayong hapon hanggang bukas ng madaling araw, itong western section ng Luzon, kabilang na po ang Mimaropa, Quezon, Batangas, hanggang dito sa may Bicol region, pababa ng Western Visayas, hanggang dito sa may Zamboanga Peninsula, Bangsamoro region, Soxargen at lalawigan din po ng Davao Occidental. Kaya mag-ingat po sa mga posibleng malalakas na mga pag-ulan na maaari po magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Ang natitirang bahagi ng Luzon, itong may northern and central portions, rest of Calabarzon and Metro Manila, mataas din po yung mga pulupulong mga pag-ulan or pagkilat pagkulog. So hindi naman po ito tuloy-tuloy ng mga thunderstorms. Habang sa natitirang bahagi ng Visayas and Mindanao, asahan ng partly cloudy to cloudy skies overnight at meron din pong mataas na tsansa ng mga pag-ulan bagamat hindi naman po tuloy-tuloy. Sa ngayon, base sa ating latest satellite animation, meron tayong mga cloud clusters sa bahagi po ng West Philippine Sea at bagay dito rin po sa may silangan ng Mindanao sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ito po ay cloud cluster pa lamang po sa ngayon at hindi pa natin nakikita na magiging isang bagyo sa mga susunod na araw. However, dito po sa may linya ng ITCZ, possible po talaga na nagkakaroon ng mga cloud clusters or even mga low pressure areas na siya nagiging breeding ground po ng mga bagyo. Kaya posible na magkaroon tayo ng panibagong weather disturbance hanggang sa weekend at patuloy po tayo magmamonitor sa ating mga updates sa Pag-asa. Para naman po sa lagay ng panahon bukas, araw ng Huwebes, dito pa rin sa may southern portion ng Southern Luzon, asahan ng mataas na tsansa ng pag-ulan. Dulot po yan ng Intertropical Convergence Zone sa umaga, pero posibleng mag-turn into southwest monsoon or habagat pagsapit po ng hapon hanggang sa gabi. Pinaka-apektado itong Mimaropa, lalo na po ang Occidental Mindoro. Asahan po yung minsan malalakas na mga pag-ulan kahit mag-ingat sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Ito namang natitirang bahagi po ng Luzon, particularly sa may Bicol region, kung nagkaroon tayo ng mga paulan ngayong araw, dito rin sa may Calabarzon, Metro Manila and Central Luzon ngayong Miyerkules, asahan po by tomorrow, bahagyang maulap at minsang maulap ang kalangitan umaga hanggang hapon, and then sa hapon hanggang sa gabi pa rin, babalik yung makulimlim na panahon at mataas sa tsansa ng mga pag-ulan, bagamat inulit natin, hindi naman po ito tuloy-tuloy. Dito naman sa may Northern Luzon, mananatili ang maaraw na umaga sa maraming pagkakataon. May kainitan po, lalo na dito sa may areas ng Ilocos Region, Cagayan, and Isabela. Then pagsapit po ng hapon hanggang gabi, mataas ang tsansa ng mga thunderstorms or pagkidlat pagkulog sa may areas ng Cordillera and Ilocos Region. Sa Metro Manila, may kainitan pa rin sa tanghali hanggang 33 degrees Celsius, habang sa may Baguio City mula 17 hanggang 24 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po sa Palawan, patuloy ang maulap na kalangitan by tomorrow dahil sa ITCZ na posibleng mag-transform nga into southwest monsoon or hanging habagat at maapektuhan din po itong Western Visayas bago magtanghali ng mga pag-uulan. So posibleng maapektuhan ng Palawan and Western Visayas na mga pag-uulan light to moderate with at times heavy rains hanggang sa gabi po by tomorrow. Mag-ingat sa mga posibleng baha at pagguho ng lupa and make sure po na kung lalabas ang bahay pa rin ay magdala ng payong. Ang ating mga kababayan dito sa may parting central portion ng Visayas, bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan sa umaga, pero sa tanghali, posible na rin po ang mga paulan, lalo na sa may areas ng Siquijor at dito rin sa may Negros Oriental. Habang dito sa may Eastern Visayas, asahan pa rin ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan at merong pinakamaliliit na tsansa lamang ng mga pag-ulan, meron man mga localized or mga isolated thunderstorms lamang. Temperature natin sa Metro Cebu, 25 hanggang 32 degrees Celsius. At sa ating mga kababayan po sa Mindanao, mag-ingat sa mga magiging pag-ulan po. Asahan pa rin ang mataas na tsansa ng ulan sa may western and southern portions dahil pa rin sa Intertropical Convergence Zone. Asahan po ang mataas na tsansa ng ulan sa may Zamboanga Peninsula, halos buong Bangsamoro region, Soxargen, timog na bahagi ng Davao region, kabilang ng Davao Oriental and Davao Occidental, at maging yung mga nearby areas dito sa may northern Mindanao, kabilang na po ang Lanao del Norte and Misamis Occidental. So hindi rin natin inaalis yung chance na magtataas po tayo ng mga rainfall advisories or even heavy rainfall warnings dahil yung mga pag-ulan natin light to moderate with at times heavy rains sa umaga pa lamang at magpapatuloy ang mga pag-ulan, mga light to moderate rains pagsapit ng hapon hanggang sa gabi sa malaking bahagi na po yan ng Mindanao. Temperature natin sa Metro Davao ay 25 hanggang 32 degrees Celsius. Within the next 24 hours, wala pa rin tayong inaasahang gale warning or pagtataas ng mga alon. Pero simula po sa Friday, possible na itong karagatan na sakop ng Pilipinas, itong West Philippine Sea,
Posibleng magkaroon ng gale warning or pagtaas sa mga alon na hanggang 3.5 metro at posibleng magpatuloy hanggang dito sa may western section pa ng Luzon, sa may northern and central Luzon, yung matataas na alon na hanggang 3.5 metro na siyang delikado sa ating mga kababayan po na nangingisda. Epekto po yan ng southwest monsoon. At simula po sa Friday hanggang sa Sunday, asahan pa rin ang epekto ng habagat or southwest monsoon sa malaking bahagi ng ating bansa at lalo na dun sa may western sections ng southern Luzon, Visayas, and Mindanao. Habang sa may eastern side po ng Visayas and Mindanao, possible naman yung epekto ng trough ng isang weather disturbance. Worst case scenario po ay low pressure area. Pagsapit po yan ng Sabado at ng Linggo. So kung dito sa Luzon, pinaka-apektado po ng ating southwest monsoon na yung Mimaropa pa rin po, pagsapit po ng Friday hanggang sa Sunday po yan. So minsan malalakas nga po ang mga pag-ulan, kahit mag-ingat sa mga posibleng baha at pagguho ng lupa. At mataas din ang tsansa ng mga afternoon or evening thunderstorms sa may Zambales, Bataan, Cavite, and Batangas. Epekto rin po yan ng southwest monsoon. And kung dito sa Metro Manila, malaking bahagi ng Northern Luzon, kabilang ang Baguio City, and dito sa Kabikulan, kabilang ng Legazpi City, bahagyang maulap at minsan maaraw naman po sa umaga from Friday up until Sunday at nandyan pa rin ang tsansa ng mga isolated na mga pag-ulan or mga localized thunderstorms. Sa ating mga kababayan, kapansin-pansin po na mataas ang tsansa ng mga pag-ulan, lalo na sa may Western Visayas, sa may Panay Island, Antique, Iloilo. Diyan po makakaranas ng mga light to moderate with at times heavy rains. Epekto po yan ng southwest monsoon or habagat. Kaya mag-ingat na po sa mga posibleng pagragasan ng ilog, pagtaas ng mga pagbaha o yung mga tsansa po ng mga pagguho ng lupa. Aasahan din natin sa may Central Visayas, kabilang ng Metro Cebu ang mataas na tsansa ng pag-ulan. Pagsapit po ng Friday and Saturday, make sure po na may dala tayong payong. At pagsapit naman sa may eastern portions, itong Friday, bahagyang maulap hanggang maulap pa ang kalangitan. At sa weekend, asahan sa may eastern Visayas ang mataas na tsansa ng ulan, lalo na sa may eastern Samar and southern Leyte dahil sa possible trough ng LPA plus the ITCZ. At sa ating mga kababayan po sa Mindanao, gayon din po ang nakikita nating senaryo from Friday up until Sunday, maulan. So magdala po ng payong kung lalabas ng bahay at lagi magantabay sa updates ng Pag-asa sa ating mga advisories or even heavy rainfall warnings. Hindi natin inaalis na magtataas tayo ng yellow or orange warnings, lalo na po sa may Zamboanga Peninsula. Friday up until Sunday, mataas ang tsansa ng ulan dahil sa habagat, gayon din po sa may Bangsamoro Region and Soctadzen. Sa kabilang banda, itong Caraga Region and Davao Region, Friday until Sunday, mataas din po ang tsansa ng ulan, lalo sa may eastern sections, itong Davao Oriental and Surigao provinces. At dito sa may northern Mindanao, pinakamaulan sa Friday and Saturday. Epekto din po yan ng southwest monsoon. At pagsapit naman ng Sunday, bahagyang bubuti ang panahon, pero may tsansa pa rin ng mga pagkilat, pagkulog. Sunset natin pa rin, 6:30 p.m. At sunrise bukas, 5:33 pa rin po ng